nga ba mag-lock or mag-protect ng Excel sheet na kung saan mostly ng cell is hindi na i-edit at may mga specific na cell lang na pwedeng i-edit? Kagaya na ito. Ayan mga kautak, for this video is tuturuan ko kayo kung paano to gawin. Kung saan, ayan. So yung mga cell or yung spreadsheet nyo is hindi pwedeng i-edit. Ayan, makikita nyo hindi yan pwedeng i-edit. Pero may mga specific lang na cell na pwede mong lagyan or i-edit yung data. Kagaya na ito lang yung inallowed ko na i-edit. Ayan. Pero yung ibang part ng file is uneditable. Ayan, game na. So, ang una nyong gagawin is punta kayo, di ba, naka home tab ka. Punta kayo ngayon kay review. Ayan na tab. And then, before nyo i-click itong protect sheet or yung protect workbook, i-click nyo muna tong allow edit ranges. Click natin yan. Then, dito lalabas tong window na yan. Ayan. So, after that, click nyo lang yung new. And then, lalabas na tong new range na window. So, dito, pwede nyong lagyan yung title or yung name ng range na yon. Dito naman, sa refers to cells, so, pwede nyong ilagay dito or i-click nyo or i-highlight nyo yung mga cell na gusto nyong editable pa rin kahit nakaprotect yung sheet, no? So, for example, dito, gusto ko itong part na to. So, i-click nyo lang ng ganyan. Dito naman, itong range password, mga kautak, ito is pwede nyong lagyan ng additional password. For example, mamaya pag nilagyan na or pinotect natin yung sheet, di ba may password siya sa buong cell or sa buong spreadsheet. So, yung range password, so, iba to doon sa password na yun. For example, i-click nung tao na mag-edit itong cell na to na C4, so, mag-a-appear na ilalagay yung kailangan nitong range password na yan. So, lagyan nga natin ng 1, 2, 3, 4 na password. And then, after that, click nyo lang yung OK. And then, ayan, maglalabas yan. So, 1, 2, 3, 4. Ayan. So, re-enter nyo lang yung password. And then, after that, click nyo yung OK. So, andyan na yan. So, since gusto ko rin itong part na to is editable, ayan. So, click nyo ulit yung new. And then, ayan. So, dito sa range, so, pwede nyo na lang i-highlight. Huwag nyo na isa-isahin yan. Pwede na lang i-ganyan. Dito naman, huwag na natin lagyan ng password tong part na to, itong range 2, para ma-differentiate natin doon sa may password. Click nyo yung OK, then goods na yan. Then, after that, click nyo yung apply. And then, click nyo yung OK. So, after that, pwede nyo nang i-protect yung sheet nyo. For example, or yung spreadsheet nyo. Click nyo yung protect sheet. So, ayan. So, dito may option kung ano yung gusto nyong hindi niya pwedeng gawin or hindi pwedeng gawin dito sa inyong spreadsheet hanggat hindi siya ina-unprotect, no? So, for example, lagyan natin dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, click nyo yung OK. And then, ito lalabas yung confirm password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, after that, click nyo ngayon yung OK. Pag-click nyo ng OK, so OK na. Ayan, so protektado na yon, no? Hanggat hindi yan ina-unprotect, hindi to editable tong mga part na to. Ngayon, punta tayo dito sa part na hindi natin nilagyan ng password dito. So, pwede itong i-edit. Ayan, di ba? Pwede siyang i-edit without a password. Ngayon, dito naman tayo sa may password. Kung saan, kapag tinry nyong i-edit yan, so lalabas tong unlock range na window. Kung saan dapat nyong ilagay yung sinet nyo na password for that range. Diba? Naalala nyo, 1, 2, 3, 4. So, kailangan nyo munang ilagay bago nyo ma-edit. Ayan. So, click nyo lang yung OK and then pwede na siyang i-edit. Ayan. And also, mga kautak, kapag in-unlock nyo na yung cell na yon, yung range na yon, is kahit ilang beses nyo na siya pwedeng i-edit. Ayan. Ayan. Hindi nyo na kailangan i-re-enter ulit yung inyong data dito. Ayan. Pero yung iba, protected pa rin. O, di ba? Napakadali at talagang helpful to protect your worksheet. So, yun. Maraming salamat sa inyong panonood. Use your brain. For more tips and tutorial, please follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to like, comment, and share this video for more.